ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Junior High School Campus, nagdulot ng takot sa mga guro at estudyante. Ang insidente, nauwi sa pagkasawi ng dalawang mag-aaral at may isa pang nasugatan. Meron po tayong recorded ng isang injured. Nadaplisan po ng bala sa may likod siguro habang tumatakbo yung bata. Yung isang victim natin, hinimatay siya during the incident. Ang ugat ng trahedya, isang grade 8 student. Yung may-ari ng barel, yung ama ng shooter, ay sinabi na ang kanyang gun bag ay naiwan niya lang sa kotse. Nakasasakyan po yung ating minor. Nakapasok po siya sa premises and then dumaan po siya doon sa lugar na saan dapat kung may security check. Paano matutultukan ng walang saysay na pagkawala ng buhay sa lugar na dapat ligtas at itinuturing na pangalawang takanan? Walang lusot ang may atraso, walang ligtas ang abusado. Bibigyan ng tugon ang bawat reklamo at hahanapan namin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Umaga nito lamang August 18, ang tahimik at pangkaraniwang araw lamang sana sa high school building ng Ateneo de Zamboanga University. Nabalot ng takot dahil sa umugong ng mga putok ng baril. Pero ano nga ba ang nangyari? Nagawang makapasok ng isang grade 8 student sa loob ng paaralan na may dalang dalawang baril. Nabalot ng takot ang mga guro at mag-aaral sa mga sandaling iyon. Upang makaligtas, iniharang ng ilang estudyante ang mga upuan sa pintuan ng classroom. Ang iba naman, nagtago sa ilalim ng kanilang mga desk. Na-establish po natin na 7:45 AM po na karinig ng putok na nagmumula po sa 4th floor ng building ng high school campus po. We believe na based po sa initial information, earlier than that, pumasok po yung ating CICL na dala yung firearms sa loob ng premises sa school. As to the security, kung na-check ba siya, sabi nga po ng ating SILG, in place po yung kanilang security protocol. Kaya lang nagkataon na hindi siya dumaan sa kung saan may screening na ginagawa. Ang malagim na eksena, nagawa pang i-live stream ng estudyante gamit ang body-worn camera. It gives us a scenario na sa kanyang intent ay mapakita sa mundo ang kanyang ginagawa. Parang video game, first-person shooter. Nakakabit sa kanyang dibdib at habang ginagawa niya ay nila-live stream niya. Matapos sa pamamaril ng grade 8 student, umakyat pa siya sa ikalamang palapag ng gusali. At doon, natagpuan siya ng mga otoridad na wala na rin buhay. Kahit humupa na ang pamamaril, balot pa rin ang tensyon ang Ateneo de Zamboanga Junior High School Campus. Nagmadali ang mga estudyante na lumabas ng kanilang mga classroom at bumaba ng gusali. Ayon sa investigasyon, ang baril ay pag-aari ng ama ng grade 8 student na isang district commander ng Enforcement and Security Services o Customs Police sa Port of Zamboanga. Yung may-ari ng barel, yung ama ng shooter, ay sinabi na ang kanyang gun bag ay naiwan niya lang sa kotse. At doon dinukot ng bata. Yung kotse po ay, yung sistema po sa Ateneo ay basta sa gate ka pumapasok ng pedestrian ay titignan yung bagbok. Yung bata po ay sumakay sa kotse ng kanyang ama at hinatid siya at hindi na po kinakapkap at hindi titignan basta sumakay sa kotse. Para makaiwas sa inspection sa ibang gate para sa mga may sasakyan ang dinaanan ng bata. Pagbaba sa basement ng bata at saka ito umakyat sa emergency exit ng building. According sa investigation natin, sir, is nakasasakyan po yung ating minor. Kaya nakapasok po siya sa premises and then nakahanap siya ng ibang daanan. Agad inalis sa pwesto ang ama ng bata at isinailalim sa preventive suspension habang gumugulong ang investigasyon. Mabigat man sa atin yan, ano? Kinakailangan siyang matanggal doon sa pwesto niya.
dahil siya ang pinuno ng ating customs police dito. But for the meantime, 90 days, marahil sapat na yan para sa Philippine National Police na mag-imbestiga. Ang mag-imbestiga dito sa insidente, PNP, hindi ang BOC. Dahil tauhan namin yung ama ng namaril, kaya binibigyan natin ng full support ang PNP na gawin yung kanilang tungkulin na magkaroon ng investigasyon na patas at parehas. Iniutos ni Commissioner Ariel Nepomuceno ang pag-inventory at review ng firearms handling. Bawal niyang iwanan at pabayaan at yan ay magamit ng ibang tao, lalong-lalo na ang mga minor de edad. Yan nga yung nangyari. Kaya yan, sabi ko nga, kahit na naunawaan ko ang kanyang dinadanas ngayon bilang padre de pamilya at siya'y nawala ng anak, wala naman tayong magagawa kundi ipatupad ang batas. Ang batas kasi ay batas. We find it highly improbable. Basta nasa uniform police ka, nasa training niya yan ng gun safety and safekeeping. Lahat ng police dito sa tabi ko, ang turing nila sa kanilang baril ay parang asawa nila yan. Hindi nila iniiwan. Wala pa rin natutukoy na motibo ang mga pulis sa kung bakit nagawa ng bata ang paumaril at kalaunan ng pagkitil sa sariling buhay. Ayon sa isang eksperto, malaki ang papel ng magulang para maiwasan ang karahasan na nangyari sa Ateneo de Zamboanga Junior High School campus. It depends on how the adults would teach the kid on how to handle yung mga guns nga. Parang the gun is treated casually na nakalapag lang sa sasakyan. Like, what does it say to the kid? Na nandyan lang yung baril in the car. Ganun ba yung policy when it comes to mga keeping yung mga government-assigned weaponry? Kaya ang paulit-ulit na paalala ng mga pulis. Kailangan maging responsable ang isang firearm holders. Dapat meron tayong sariling vault at yung susi nito ay dapat hawak-hawak natin. At kung tayo man ay kung saan man tayo naroon sa mga sasakyan, dapat wag nating ilalayo sa sarili natin ang ating baril. Dahil pag ito po ay nawala, ay magkakandak po ng investigation ang ating local police tungkol dito. Matapos ang shooting incident sa Ateneo de Zamboanga Junior High School campus, hindi natitigil ang problema sa pagsasaayos ng seguridad. Umayo tayo kanina doon sa hospital. Inassure natin ang pamilya na ang DSWD nakaantabay kung ano man ang kanilang mga pangangailangan. Whether it's now, yung hindi naman nila sinabing kailangan nila pero in-offer namin yung pagbayad sa hospital bill. Pero more than that, ang hiniling nila sa amin yung post-discharge care, aftercare. And ready ang DSWD doon. Handang magbigay ang Department of Social Welfare and Development of DSWD ng psychosocial and trauma interventions. May mas malalim kasing sugat na iniwan ang trauma sa mga nakasaksi. Ayon sa PNP, may mga mag-aaral na nagkaroon ng panic attack o kaya'y nakaranas ng anxiety dahil sa insidente. Nakipagpulong tayo sa pamunuan ng paaralan, kina Father Erlan, para ma-offer natin una yung pag-train ng kanilang mga frontline services tungkol sa sa trauma-informed care. At the same time, meron kasi kaming bago mga module na galing sa Ateneo School of Psychology na ginamit sa Tacloban. Doon, nagsabay na nag-train yung mga guro ng DepEd, yung mga counselors ng DepEd at ang mga social worker ng DSWD on what to look out for moving forward. Kasi tulad ng sinabi ko, maaring physically walang galos, walang injury, pero yung dala-dala nilang trauma, yun yung dapat nating subaybayan. Sa datos ng Philippine National Police, mula June 15 hanggang August 19, nakapagtala ng ilang insidente sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga CICL o Child in Conflict with the Law. Kabilang dito ang 4 na stabbing incident, 2 paumaril, 12 shooting threats, 26 na bomb threats, 2 death threats at 4 na insidente ng illegal possession of firearms. Sa dami ng banta at karasang umaabot sa loob ng paaralan, paano nga ba natin mapipigilan maging ang lugar ng takot at karasan ang paaralan? We all know brain development is until age 25. Nakikita natin sa mga children, teenagers, young adults, medyo may pagka-impulsive pa rin. So that's still part of brain development. They could be more inclined to act on these types of incidents, not realizing the full extent of the consequences. Sa kasamang palad, hindi na bago ang mga insidente ng karahasan sa loob ng paaralan.
Sariwa pa sa alaala ang pagkamatay ng 3 mag-aaral dahil sa pamamaril sa Tacloban noong June 2022. Hindi na mamamaligid buwit, sinabuhit ang anak ko. Nagawa ring ipuslit ng 2 minor de edad na suspect ang baril papasok ng eskwelahan. Makalipas ang 1 buwan, panibagong insidente na naman ng karahasan sa loob ng paaralan ng nabalita. Hindi lang sa Visayas at Mindanao ang mga insidente ng school violence. Nito lamang July 31, 2026, 13 taong gulang na estudyante patay nang saksakin ng kanyang kamag-aral. Ang isang insidenteng nangyari mismo sa loob ng kanilang paaralan sa Las Piñas City. Ang hindi umanong dahilan ng pananaksake dahil daw sa sukli. Itong CICL ay inutusan niya yung victim na bumili ng tubig. And pagbalik po nung victim is tinanong kung saan po yung sukle and wala po na ibigay and napagbintangan siyang nagsisinungaling and doon po sinaksak nung CICL yung victim. Ang biktima nagtamo ng saksak sa kaliwang bahagi ng dibdib. Isa po sa bandang kaliwa, sir, dito, taas po. Hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Mahirap tanggapin ang tila naging halaga ng buhay ng nasawi. Sabi ko, 10 piso. Kaya ko naman doblehin yun. Sana hindi niya nalang sinaksak yung kapatid ko. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng social worker ang CICL at patuloy na sumasailalim sa intervention program. Na-inquest po itong CICL noong August 1 and base din po sa naging assessment ng social worker ng Bahay Pag-asa, itong CICL ay acted with discernment. Subalit dahil ito po ay 14 years old pa lamang, ay wala pa po siyang criminal liability. Ayon sa PNP, ginagawa nila ang lahat para maiwasan na ang parehong insidente. And sa hanay naman po ng kapulisan is patuloy po yung isinasagawang police visibility po before pa na parang naging sunod-sunod po yung pangyayari. Ang kapulisan po ay nakikipag-coordinate naman po sa mga paaralan upang pong mag-conduct ng mga lectures, seminar, tulad po ng bullying. Yung iba po is sa mga sexual harassment din. And then nung meron din po sa isang syudad dito sa SPD, ang PNP is nag-conduct po ng simulation exercise tulad po nung pag may nangyaring active shooting, ano po yung mga gagawin. Sa pagsasaliksik ng resibo, isang shooting incident sa Cavite. Ang muntik na sanang maglagay sa peligro sa mga guro at mag-aaral. Pero naagapan ito. Sa General Mariano Alvarez, Cavite, isang 15 taong gulang na estudyante ang di umano'y may plano raw na mag-mass shooting. Ayon sa Cavite Police Provincial Office, isang sensitibong impormasyon ang natanggap nila. Noong June 27 po, nakarating po yung report, yung ulat na merong bata na nag-post sa group chat, messenger ng mga kapwa estudyante at di umano itong batang ito ay sabi doon sa GC na meron siyang pagmamayari ng barel at magkakandak po siya ng mass shootout. Hindi ito pinagsawang bakala ng mga nakabasang guro at mag-aaral. So meron pong isang kapwa-estudyante na naandun sa GC na nag-report sa kanilang teacher. Ito naman pong teacher ay humingi ng tulong sa barangay at inassist po ng barangay patungo po sa police station. Nang matanggap ang report, agad na pinuntahan ng mga otoridad ang bahay ng mag-aaral. Dahil nga po, mismo yung ina nito ang nag-turn over ng barel, improvised sumpak. Tinurn over po ng ina, ng bata doon sa barangay. And then po, yung barangay naman po ay inassist yung ina na pumunta ng police station. At yun nga po, na-verify natin na mayroon talagang pagmamayari. Pagmamayari daw ng lolo ng bata ang baril na kanyang gagamitin. Sabi po ng ina, ito daw po ay nakatago doon sa loob ng bahay nila at ito'y pagmamayari nung lolo nung bata na dati pong kapitan ng barangay. Patuloy raw na tinututukan ng Municipal Social Welfare and Development Office ang kalagayan ng estudyante. Ayon sa ulat ng GMA Police na ito daw po ay tinurn over pa rin ng DSWD sa kanyang ina. Pero under the supervision and monitoring na rin ng Municipal Social Welfare and Development. Sinampahan na rin ang kaso ang sangkot na mag-aaral. As long as meron pong certificate of discernment na ini-issue ng DSWD ay pwede pong sampahan ng kaso.
Ito pong batang ito ay nasampahan ng demanda ng Republic Act 10591 o yung tinatawag natin na Republic Act Firearms and Ammunition Regulation Act. Dahil sa nangyari, mas pinaigting ng paaralan ng seguridad para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Ang eskwelahang ito nakabili na ng 2 walk-through metal detector at nagkakaroon na rin ng random checking at inspection. Umaasa ang pamunuan ng General Mariano Alvarez Technical High School na malaki ang maitutulong nito upang maiwasan na ang mga shooting incident. Para naman sa Department of Education o DepEd, hindi pwedeng security lamang ang solusyon. Kailangan din tignan ang buong school environment. Mula sa security, mental health support, hanggang sa pag-uugnayan ng paaralan, pamilya at komunidad. Sana yung mga magulang, pateryo natin ang ating mga anak. Kamustahin po natin sila, bigyan natin sila ng panahon dahil palagay ko maraming dumadaan sa isip, maraming masamang impluensya, especially online, na hindi pa klaro o hindi pa alam ng ibang magulang na merong ganong mga masasamang impluensya. Pero nananatiling hamon para sa bansa ang kakulangan ng mental health professionals. In terms of, well, actually, it's not just government, pero in terms of the Philippines, in terms of numbers pa lang, kulang na kulang tayo sa mental health professionals. Sa psychiatrists alone, we're about 700, about 800. Yung requirement nga is 1 psychiatrist to every how many patients? Ours is like 1 to 200,000, something like that. So kulang na kulang tayo. Tapos psychologists are about 2,000 plus. In the entire country. And then not everyone has access kasi most of us are in Metro Manila. Samantala may panukala naman si Akbayan Party List Representative Chel Jokno na amyendahan ng RA 10591 o yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act para magpataw ng mas mabigat na parusang kriminal sa mga gun owner na pabaya sa pag-iingat ng kanilang baril. Sa palagay ko, kailangan amyendahan yung batas sa pamamagitan ng paghihigpit nung storage, safety storage rules na nakasaad sa batas. Siguro maaaring magkaroon sila ng from time to time inspection kung compliant ba ang isang gun owner dun sa proper way of storage ng kanyang mga firearms. At siguro mas maganda din na mas malinaw yung pananagutan ng isang firearm owner kapag nagkaroon ng access ang isang bata doon sa kanyang baril. Ayon kay Jokno, may legal gap sa RA 10591 kung sadyang pinahintulutan ng gun owner ang paggamit ng baril sa krimen, may kakulan itong parusa. Pero kung dahil sa kapabayaan sa pag-iingat o negligence, administrative sanctions lang di umano ang pwedeng harapin. Kaya panukala ni Jokno, magkaroon din ng mas mabigat na parusang kriminal para sa mga gun owner na pabaya sa pag-iingat ng kanilang baril, lalo na kung nakuha ito ng minor de edad at nagamit sa krimen. Hindi din kasi basta-basta yung makapag-possess ka ng baril Dapat talaga pag meron ka niyan, doble ingat ka talaga kasi hindi mo alam kung sino ang posibleng makahawak niyan, makakita, lalo na pag bata or minor. Kung may kakulangan sa batas ang pagsusulong ng mga bagong panukala ang nakikitang solusyon ni Jokno, kaya naman itinutulak na sa Kongreso ang House Bill 10058 o Child Safety Against Gun Violence Act. Layo nitong palakasin ang proteksyon sa mga bata, kabilang ang gun-free zones sa paligid ng mga paaralan, mahigpit na pagbabawal sa paghawak ng baril ng mga minor de edad at paglikha ng school safety committees sa bawat eskwelahan. Ayon sa isang eksperto, hindi palaging ang impluwensya ng mararakas ng online games ang ugat ng problema. There are several studies showing na playing mga games na to doesn't necessarily lead to violence. So mga ganitong bagay, it's multifactorial and it always starts in the home. Ang tahanan pa rin ang may pinakamalaking impluwensya sa paglaki at pag-unlad ng isang bata. So yung mga ganitong bagay nga na raising children and then them eventually making the decision na sila ay gagaya sa nakikita nilang violence, ang daming factors that come into play Syempre yung mga parents, yung mga their environment, mga relatives, mga neighbors. So ano yung nakikita nila, tapos kung natotolerate yung behavior. Kung tutuusin, ang baril ay sandata laban sa anumang banta kaya hindi ito dapat ang maging sanhi para malagay naman sa peligro ang kahit na sinong miyembro ng pamilya. Alam natin, mas delikado yung baril kasi it can target many students if there's a school shooting nga, as opposed to if it's a stabbing, like there would be few people affected. Guns are not necessarily bad, but it's the people who are the ones who operate the gun that allows the gun's behavior.
whether it's gonna protect you or it's gonna harm other people. Ang payo ng eksperto sa mga magulang na nagmamay-ari ng mga baril. So yung mga nag-own ng baril, please be responsible gun owners. Alam naman natin may mga rules and regulations, yung mga safeguards when it comes to owning a gun. Respect the gun. And then you show your children that you respect the gun. Do not regard yung gun as something to show off or you feel more entitled because you have a gun. Mga kapuso, matuldo ka na sana ang mga karahasan sa loob ng paaralan dahil walang puwang ang ganitong kalagim na mga karahasan sa loob mismo ng silid-aralan. Walang lusot ang may atraso, walang kawala ang abusado dahil ang bawat reklamo hahanapan natin ng resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumagi. Resibo, walang lusot ang may atraso.